una sa lahat. Will you be endorsing VP Leni Robredo should she run for president po sa 2028? Definitely. There's no question about that. For me, she is really the best. She's really the best candidate for presidency. And sometimes the best presidents are those that don't want to run. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Priority bills, Pangulong Bongbong Marcos sinatasan ng Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill at tanggalin ang travel tax bago mag-Hunyo. Most winnable, Congresswoman Laila de Lima naniniwalang si Robredo ang may pinakamalaking tsansang manalo sa 2028 mula sa oposisyon. Babaguhin at palalambutin, mga senador na dawit sa flood control scandal, hindi na pakakasuhan sa ilalabas na report ng Blue Ribbon Committee. Tariela versus Cayetano, Tariela nanindigang hindi siya magsusori. Hindi raw niya maintindihan kung bakit parang pinagtatanggol pa ng senador ang China. Wala raw planong magsorry si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore G. Tariela sa China. Kasunod yan ang paggamit niya ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Live mula sa Taguig, nangunguna sa balita, si Gio Robles. Gio, ano ang rason ni Tariela at saan nanggagaling ang panawagang magsorry siya? Jiggy, una sa lahat, nandito tayo ngayon sa launching ng kauna-unahang WPS Mural Festival kung saan ilan sa mga panauhin ay sina dating Associate Justice Antonio Carpio at PCG spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela. Ngayon, Jiggy, sa tanong mo, nagkainitan sina Senator Alan Peter Cayetano at Senator Kiko Pangilinan sa Senado kahapon. Kaugnay na nga dito sa resolusyon na layong kondinahin ang mga pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas. Tinutulan kasi yan ni Cayetano kahapon dahil tila nagmumukha raw na sinusuportahan nito ang mga ginawa ni Tariela laban sa China. Dagdag pa niya, dapat magsorry si Tariela dahil sa paggamit nito ng caricature ni Chinese President Xi Jinping sa isang talk sa isang university. Hindi naman yan pinaburan ni Tariela. Bahagi raw ito ng freedom of expression. Wala siyang ginawang masama at wala rin siya umanong nilabag na batas sa paggamit ng caricature. Nagtataka rin daw si Tariela kung bakit tila pinagtatanggol ni Cayetano ang Pangulo ng China. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag na yan ni Tariela. I find it very weird. No? Bakit ako magsusorry? Kasi nga, ang tanong ko dyan, yung caricature ba na ginawa ko na yon is more than enough to compensate us doon sa harassment ng Chinese Coast Guard sa mangingisda, against the Philippine Coast Guard vessel, sa mga nakaraang taong pagharang nila sa resupply mission. My question is, when was the last time that Senator Cayetano stood up at sinabihan niya Chinese Embassy, Chinese government, mag-apologize nga sa Pilipinas? Matapos ang halos 3 oras na interpellation, inadopt ng Senado ang resolusyon para kondenahin ang pahayag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng China o ng Pilipinas. Balik sa iyo, Jiggy. At Gio, may pahayag na ba ang Chinese Embassy sa pinasang resolusyon ng Senado? Ngayong hapon lang din naglabas ng pahayag ang Embahada ng China at kinukondinan din nito ang resolusyon na yan. Pagbabanta at pananakot lang daw ito ng mga mambabatas laban sa Chinese diplomats. Tinawag din nila itong political stunt. Kahit ilang anti-resolution daw ang ihain o aprubahan ng mga senador, hindi raw sila magpapatinag sa paglaban sa anilay malisyosong hakbang kontra China. Jiggy. Yan ang ulat ni Gio Robles, live mula sa Taguig. Tinawag na existential threat ng AFP ang Chinese Communist Party. Ay sa AFP, plano ng mga kalaban na pag-away-away ng mga Pilipino at kung patuloy lang ang pagdedebate tungkol sa West Philippine Sea, parang hinahayaan na rin daw manalo mga nangihimasok sa ating teritoryo. Pero hindi raw nagpapapekto militar sa debate ng mga politiko. Git din ng AFP, walang isusukong teritoryong bansa, kabilang ang Panatag Shoal at Kalayaan Island Group. Suportado rin ng AFP ang plano ng Coast Guard na magsama ng mga opisyal ng gobyerno sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea.
The Chinese Communist Party is an existential threat to the Philippines. The objective of foreign malign influence and intervention is to divide Philippine society, to divide Philippine leaders, to cause us to debate among ourselves. It's very important to understand how they think, how they operate, para hindi po tayo maligaw sa totoong hinaharap natin na kalaban sa West Philippine Sea. Sinimulan nang i-revise o baguhin ngayong araw ang draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Bañas. Mayan, ano raw ang babaguhin sa report at bakit ito gagawin? Jiggy, kasalukuyang binabago o nire-revise ng Senate Blue Ribbon Committee yun ngang partial committee report kaugnay sa mga pagdinig na ginawa ng komite sa flood control scandal. So himayin lang natin kung matatandaan nyo, Jiggy, yung nag-leak na document last week tungkol dun sa draft partial committee report, ang kabilang sa mga rekomendasyon doon ay pagsasampa na rekomendasyon para sampahan ng kasong plunder, bribery, malversation of public funds yung ilan sa mga dati at kasalukuyang mambabatas. So ilan na dyan sila Senators Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero, dating Congressman Zaldico, Mitch Cahayon Uy at dating Senator Bong Revilla. Pero dun sa nirevise na wording o yung language o tono nitong partial committee report na ito, wala na yung recommendation to file charges, kundi recommendation to undergo preliminary investigation. Dahil ang sinasabi ni Senator Ping to begin with, hindi naman talaga ang magpa-file ng kaso ay Senado. Dahil trabaho yan ng Ombudsman at DOJ. Pakinggan natin, Jiggy, yung bahagi ng paliwanag ni Senator Ping Lacson. Yung tatlong senador, hindi na to be charged, but to undergo PI. PI. Yun din naman talaga yung ibig sabihin doon sa hindi naman namin pwedeng i-recommend sa court, na i-charge sa court, kasi only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court, di ba? So kinorek lang namin yon. Jiggy, ang mahalagang tanong natin dyan kay Senator Ping Lacson, humina ba yung kanilang rekomendasyon or na-weaken ba? Ang sabi ni Senator Ping Lacson, hindi napahina yung rekomendasyon, parehas pa rin yung substance, walang substantial na binago doon sa committee report na yan. Dahil yung sinasabi nilang rekomendasyon for preliminary investigation doon sa 6 na opisyal na nabanggit ko kanina ay para sa parehas na kaso, which is plunder, bribery, malversation of public funds, yung violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So it's the same. Pero tinanong ko rin si Senator Lacson, kasama ba si i-recommend para sa preliminary investigation si dating Speaker Martin Romualdez? Ang sabi ni Senator Lacson, hindi niya matandaan kung kasama si Romualdez dyan sa ilalabas nila na partial report. Pero ang mahalaga para sa kanya ay kumpiyansa siya na makakakuha siya ng sapat na lagda o yung 11 senators o 11 signatures para ma-report out yung committee report na yan. Hopefully, makuha nila yung 11 signatures or more this week and then maibababa na sa plenary next week at mapagdedebatehan na yung laman ng committee report na yan, Jiggy. At may kinalaman ba itong revision ng report dyan sa umuugong na kudeta sa Senado? Jiggy, natanong ko rin si Senator Ping Lacson kung una, bago yan, may kinalaman ba doon sa umaangal kasi, Jiggy, yung ilan sa mga membro ng minority bloc doon sa direksyon na pinupuntahan nitong committee report na ito na tila ang nadidiin daw ay puro mga senador at wala halos mga kongresista. So sabi ni Senator Ping, walang kinalaman yan sa angal ng minority bloc. So natanong ko rin siya, may kinalaman ba yan doon sa supposedly ay coup o tangkang kudeta laban kay Senate President Tito Soto? Sabi ni Senator Ping, walang kinalaman yung pagre-revise na ginagawa ngayon sa draft report doon nga sa tangkang pagkudeta kay Senate President Soto. Narito bahagi ng pahayag muli ni Senator Ping Lacson. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. Yung pag-change ng language? Ano yan? Sa majority pa lang yan. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi ma-sacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko may baseline ako, di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala.
Jiggy, bukas naman daw si Senator Ping Lacson sakaling may mga amendments tungkol doon sa committee report na gustong i-introduce yung kanyang mga kasamahan. Basta sana ay umabot sa plenaryo at ma-report out ito at mapagdebatehan. Kinlaro din ni Senator Ping Lacson na pwedeng pumirma yung kanyang mga kasamahan. Hindi lang yung mga sang-ayon sa committee report, Jiggy, kundi pati yung mga dissent o yung kung may mga reservation sila, pwede silang pumirma para lang maibilang sana doon sa 11 o 11 lagda na kinakailangan para sana matawag talaga itong official committee report at maibaba at maipresenta sa plenaryo, Jiggy. At papayag ba si Senator Lacson kung may idadagdag o aalisin dyan sa mga pangalan sa report na yan? Sabi ni Senator Ping Lacson dyan, kung yung mga kasamahan niya sa Senado may gustong idagdag nga o ibawas dyan sa committee report na ilalabas nila, sana may mapresent silang ebidensya para mapagdibay kung ano man yung idadagdag o ibabawas nila. Narito muli yung bahagi ng pahig ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin, Jiggy. Hindi pwedeng say-so, madaling mamuna eh. Bakit si Speaker ganito, bakit? Nasa ebidensya mag-present sila, they are members of the committee. Tumulong sila, hindi sila, instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Jiggy, nilinaw din ng Senator Ping Lacson na bukod doon sa mga rekomendasyon, sino ba yung ipapa-undergo ng preliminary investigation, sino ba yung pakakasuhan, sana bigyan din daw ng importansya doon sa ilalabas na partial committee report, yung legislation at yung mga hakbang na ilalagay nila para maiwasan na nga na mangyari yung ganito kalawak na korupsyon sa mga government projects, kabilang na dyan yung mga flood control. Yan muna ang latest mula sa Senado. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Manlos Baños mula sa TV5 Media Center. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 21 priority bills, kabilang dyan ang Anti-Political Dynasty Bill at panukalang magtanggal sa travel tax sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council meeting ng 20th Congress. Inilatag ng Pangulo ang priority bills ng kanyang administrasyon. Bukod sa pagtatanggal sa travel tax, nadagdag sa gustong ipa-prioridad ng Pangulo sa Kongreso ang Expanded Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children, Anti-Disinformation Bill at panukala para sa BARM elections. Naasang may papasa ang mga ito bago maghunyo. Kamakailan lang nang ihain ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ang panukala para tanggalin na ang travel tax. Ito yung binabayaran ng mga pasahero aalis ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, 1,620 pesos yan para sa mga pasaherong naka-economy class, habang 2,700 pesos naman para sa mga first-class passengers. Kanina po ang napag-usapan lang po ay kung ano maitutulong nito sa ating ekonomiya. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Susunod, Naga City Mayor Leni Robredo suportado ng mga kaalyado kung tatakbo sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ang dating House Speaker Jose De Venecio Jr. pumanaw na sa edad na 80. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Susuportahan ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima si dating Vice President at Naga City Mayor Leni Robredo kung tatakbo ito bilang Pangulo sa 2028 elections. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit si Mayor Robredo susuportahan ni De Lima para maging frontrunner ng oposisyon? Yes, Jiggy, para nga kay ML Party List Representative Laila De Lima ay most winnable candidate itong si Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay De Lima, si Robredo may pinakamalaking tsansang manalo bilang pambato ng oposisyon. Kaya kahit paraw ilang ulit sinasabi ni Robredo na sa local muna siya, hindi raw nawawala ng pag-asa itong si De Lima na magbabago pa ang isip ng dating bise. Kumpiyansa rin daw itong si Congressman woman Laila De Lima na kaya ngang solusyonan ni Robredo yung issue ng korupsyon sa bansa. Pakinggan natin itong pahayag ni De Lima. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues being, is there. Ngayon, siguro naman yung mga
hindi bumoto kay VP Lenny noon, ay pagkakataon nila para mag-reflect uli. We need somebody like VP Lenny Robredo who's not only clean but very capable at yung kanyang advocacy talaga clean and good governance. Jiggy, hindi nga lang si De Lima yung sumusuporta kay Robredo sakaling ang tumakbo nga siya bilang Pangulo sa 2028. Kasama rin po dyan yung aktres na si Nadine Lustre. Magkasama si Nadine at si De Lima nga kanina para sa paghahain ng mga panukalang Animal Welfare Enforcement Act at Gulay para sa Kalusugan at Kalikasan Act. Giit nga ni Nadine, handa siyang suportahan muli itong si Robredo kung tatakbo nga siya bilang Pangulo sa 2028. Pakinggan po natin itong pahayag niya. For me, she is really the best. She's really the best candidate for presidency. So, Mag-favorite po kasi local po yung gusto niya talaga or their efforts po to convince her to run for president sa 2020. well, that's up to her decision. Obviously we respect that. But sometimes the best presidents are the yeah, ones who don't want to run. No? yeah, and sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. At Marian, may sagot na ba si Mayor Robredo dito sa alok ng kanyang mga kaalyado? Jiggy, kung matatandaan natin, nagpulong kamakailan sina Robredo at ilang taga-oposisyon. Kasama nga riyan yung Liberal Party stalwart at dating Budget Secretary na si Butch Abad. Ayon nga kay Abad, paulit-ulit daw tinatanong si Robredo tungkol dito. Pero iisa lang din daw ang sagot niya. Hindi raw siya tatakbo bilang Pangulo ulit. Sa ngayon din daw, hindi pa rin ito nire-reconsider ni Robredo. Hindi pa nila na alam kung bukas nga yung dating vice para rito sa hinaharap. Ayon pa kay Abad, marami pang pwedeng mangyari, kaya mahirap i-predict yung 2028. Ani niya, posibleng makaapekto sa eleksyon yung hindi pagkakasundo ng mga Marcos at Duterte. Pareho din daw idinadawit nga sa katiwalian sina Pangulong Marcos at si VP Sara. Bukod dyan, tila wala pang pambato si PBBM para sa 2028 habang naharap naman sa impeachment at kaso sa ombudsman itong si VP Sara. Para sa political scientist na si Professor Eric De Torres, posibleng strategy ito ng United Opposition. Baka raw kasi kapag nilabas agad nila yung kanilang bala o frontrunner sa 2028, posibleng atakihin agad ito ng mga kalaban. Pakinggan natin itong pahayag ni Professor De Torres. But I think it's also a strategy on the part of the opposition to just float names. But really, I think they're still in the final, in my guess, in my observation, they're still in the final stage of basically preparing who will really run as the opposition candidate for 2028. Jiggy, sa ngayon mismong si Robredo lang talaga yung makapagsasabi kung tatakbo nga siya sa 2028 elections. Ang sigurado nagpapalakas na raw ang United Opposition at bukod nga kay Robredo lumulutang din yung pangalan ni Senator Risa Hontiveros bilang frontrunner ng oposisyon. Una nang ang sinabi ni Hontiveros na handa siyang tumakbo mapapresidente man o bise sa 2028. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Politiko manong dahilan kung bakit binago ang draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay sa manumalyang flood control project ayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Live mula sa Baguio City, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, ano pa ang sinabi ng Ombudsman? Jiggy, maaring nagkakapersonalan na raw ang mga senador kaya binago ang draft ng committee report ng Senate Blue Ribbon kaugnay ng flood control scandal kung saan base sa unang kumalat na kopya ay inirekomendang sampahan ng kaso ang ilang senador na dawit umano sa katiwalian. Sinabi yan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa strategic planning session ng Office of the Ombudsman sa Baguio City. Kinumpirma nga ni Blue Ribbon Chair Senator Ping Lacson na nagkasundo ang mga senador na baguhin ang naunang draft ng committee report. Imbis na pagrekomenda ng pagsasampa ng kaso, irerekomenda nilang magsagawa ng preliminary investigation laban kina Senator Cheese Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Para kay Ombudsman Rimulya, politika ang dahilan nito. Pero ang mahalaga raw ay intact o buo ang records ng pagdinig ng Blue Ribbon at magagamit ang mga testimonya ng mga testigo sa kaso. Narito ang pahayag ni Ombudsman Rimulya. It's politics. Ano na yan
what is acceptable to all or to most is the most important thing. Kasi nga, nagkakapersonalan, siyempre may mga kaibigan yan sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan, may negotiation yan, may compromise yan. Pero, at least, yung pagkapangalan sa kanila, tsaka yung records intact. Ang mahalaga dyan, yung records ng Blue Ribbon Committee, tsaka lahat ng testimonies niya. Yun ang mahalaga. Yung report niya kasi, anticlimactic yan eh. Kung ano alam natin, yun na yun eh. Sa kabila nito, makakatulong daw ang ginawa ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagkalap ng mga ebidensya para nga madiin ang mga personalidad na dawit sa kaso. Jiggy? May update na ba, Ombudsman, pagdating sa investigasyon ng flood control scam? Jiggy, sinisilip na rin ng ombudsman file si Yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Hindi nagbigay ng detalye masyado itong si Ombudsman Remulla, kaugnay nga doon sa mga patuloy na paggulo ng investigasyon sa flood control scandal. Pero marami raw ang aabangan sa mga susunod na buwan, lalo't nahihinog na ang mga kaso. Hindi rin daw sila nakaasa lang sa findings ng Blue Ribbon Committee. Narito muli ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Unfortunately, meron kaming hindi makita sa mga files. So, what we did was to go to the cloud. Kasi yung cloud kasi, ang subscriber dyan, government pa rin eh. So, kinuha namin. I cannot give any evidentiary value to it. Because number one, authenticating it is a problem already. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Baguio City. Pumanaw na si dating House Speaker Jose De Venecia Jr. sa edad na 89. Kinumpirma ito ng kanyang pamilya sa isang pahayag. Inalala rin nila ang naging kontribusyon ni De Venecia sa bansa nang maupo siya bilang Speaker ng 5 beses. Kabilang dito ang pagsulong sa mga batas na nakatulong sa pagbubukas sa maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagbigay-pugay naman ang ilang opisyal kay De Venecia. Sabi ni dating House Speaker Martin Romualdez na kapartido niya sa Lakas CMD, naging lugar ng reforma at pagkakasundo ang Kongreso sa ilalim ng liderato ni De Venecia. Para kay Senator Laurel Legarda, maalala niya ang paggabay at magandang pakikitungo ng dating House Speaker. Marami raw natutunan si Senator Mig Zubiri kay De Venecia, lalo na ang pagiging consensus builder. Labis naman ang pasasalamat ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez kay De Venecia na anyay kilalang anak ng Dagupan. Nananatili raw buhay ang mga alaala nito. Susunod, 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos tuluyan ng binasura ng Kamara. At dandaang residente, bakit nga ba nagsisiksikan sa lubog, sa tubig at puno ng basura na tirahan sa Muntinlupa? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ng impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ay matapos pagbotohan ng mga kongresista sa plenaryo ang mga reklamo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si mobile journalist Amy Atienza. Amy, ilan ang bumoto para ibasura ang impeachment complaints? Jiggy, sa botong 284 affirmative, 8 negative at 4 abstain, tuluyan na ngang naibasura ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin niyan ay ligtas na ang Pangulo sa impeachment at nagsimula na rin ang one-year bar rule. So dito sa one-year bar rule, Jiggy, ibig sabihin niyan bawal na maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo hanggang January 26,
2027. Kanina naipakita na rin ng mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD ang kanilang suporta sa desisyon ng House Justice Committee na i-dismiss nga ang kasong ito. Narito ang kanilang pahayag. We stand firmly with President Marcos as he continues this work. But, Mr. Speaker, I believe this moment calls for more than a statement of support. It calls for a statement of direction. Stability is not the enemy of progress. Stability is its precondition. Our duty is to protect the sanctity of the impeachment process. At Amy, anong reaksyon ng Makabayan Bloc na nag-endorso dito sa mga impeachment complaints? Jiggy, sa kabila nga na naging desisyon dito sa Kamara ay naniniwala pa rin ang Makabayan Bloc maging representatives ni Tono na dapat pa rin i-impeach si Pangulong Bongbong Marcos. Para sa kanila ay minadali ang proseso para nga sa pag-determine ng sufficiency in form and in substance nitong dalawang impeachment complaints. Narito ang kanilang pahayag. Marami pong arguments ang dineliver on the floor na pinaliwanag sa Committee on Justice na sufficient in form and substance yung Maza et al. Impeachment complaint. Repeatedly, ngunit hindi po ito direktang sinasagot. The committee report did not include the series of voting done before there was an actual count of votes on the consideration of the authenticity of the annexes to the impeachment complaints. There were 3 rounds of voting done by the committee, and this must be included in the committee report as a matter of fact. At Amy, ngayon tapos sa impeachment kay PBBM, anong update sa impeachment naman kay VP Sara? Jiggy, ngayon inaantabayanan natin kung saan nga ba at kung kailan mapupunta sa order of business itong mga impeachment complaints na inihain naman laban kay Vice President Sara Duterte. Kung maalala natin, noong nakarang linggo ay nagkaroon nga ng 2 impeachment complaints laban kay Vice President Sara kung saan i-final ito ng mga civil society groups dito sa Kamara. Kahapon naman natanggap na din ng Kamara at ng Office of the House Secretary General ang ikatlong impeachment complaint para nga dito kay VP Sara. At ngayon ay nasa Office of the Speaker na itong mga impeachment complaint at titingnan na lang natin kung ano pa nga ba ang mangyayari dito. Yan muna ang latest sa ngayon, Jiggy. Maraming salamat, Amy Atienza. Samantala, marami sa ating kababayan ang walang disenteng tirahan. Sa isang compound sa Muntinlupa City, dandaan ang naninirahan sa lugar kahit peligroso na ito sa kanilang kalusugan at kaligtasan. Ang mukha ng kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Dito sa Muntinlupa, isang lugar ang ipinangalan sa loving-loving o pag-iibigan. Para raw kasi itong pabrika ng mga bata. Pero sa paglipas ng panahon, ang kalyeng ito nagbunga na rin ng bulto-bultong basura at di na humubupang tubig baha. Sa ganitong klaseng pamumuhay, magawa mo pa kayang ma-inlove sa Lovely Compound. Nandito tayo ngayon sa Lovely Street, dito sa Barangay Kupang sa Muntinlupa. Kita nyo niya naman, medyo angkited nung daan. Sa isang maliit na eskinitang ito, may hindi bababa sa 700 pamilya ang nagsisiksikan. Sobrang gitid ng daanan dito, improvise yung mga kalsada. O mga daanan nila tulay, ultimo si Bantay, nakikitraffic. May pupuntahan tayo, dito na siya lumaki, dito na rin pinanganak yung mga anak niya. Nasaksihan niya kung paanong lumala yung kondisyon nila dito sa Lovely Compound. Ito na tayong bahay nila. Kuya Jonathan. Ay, Jonathan. Sir. Hello po. Magandang araw. Magandang umaga rin po. Pasensya na po sa lugar namin. Binabaha po kami rito. Buong taon? Hindi naman po. Kasi half year. Ganun po. Season by season po. Kunwari, tag-araw. Oo. Kunwari, hanggang April po, May. Yan, tag-init po rito. Tuyo po yan. Oo. Pero pag yun po ay pumatak na po ng buwan ng July, tapos hanggang December na, baha na po yan. Bagyuhan na po eh. Hanggang saan ang baha?
Mataas po yan. Hanggang dito po. Dito, kaya pala dito, may marka rin ng baha hanggang dito. Nasa laylayan ng Laguna de Bay ang Lovely Compound. Kaya kapag bumabagyo, damay ang kanilang kalye sa pagtaas ng tubig sa lawa. Ito na raw ang realidad sa 3 dekada niya rito. Kaya sina Jonathan, may sistema na tuwing babaha. Nakikita niyo po yan, yung pinagkakapitan po namin yan din. Oo. Yan po, di ba may tayo? Yes. Itataas nyo yan. Yan po. Dito po. Yan, sample po yan dito. Yan, ganyan. Yan, tataas po namin yan dito. Tapos lahat ng tulay, matik itataas yan. nyo. Hanggang doon po. Hanggang ngayon po yan doon, tingnan niyo po yan. Yan, tulay po yun, mataas yun doon. Oo nga. Kaya ito na mga anak mo? Ang kanilang bahay nga mismo, makailang ulit ng itinaas ni Jonathan. Uy, matibay ha? Coco lumber ba to? Matibay din. Gano'ng kadalas mo itong palitan? Dapat to pinapalitan ng regularly, no? Isang taon na po ito. Ay, gastos din. Magkano ginagastos mo? 500. 500 Isa. Isa pa lang, ha? Isa pa lang. Ilang kayo na ng kailangan mo? Pag magpo-poste po, kunwari ganito po, magpo-poste ako ngayon, ano po yan? Siyam. Kulang-kulang, 5,000. Opo. Papalibor ka pa. Papalibor. Malaking halaga para sa gaya niyang umaasa lang sa huling isda ng mga kapitbahay para ibenta sa palengke. Maswerte na raw ang kitang 800 piso kada araw. Pagkakasyahin pa niya ito sa kanyang nanay, pamangkin, misis at 2 anak. Sanay na sila? Opo, sanay naman po. Hindi na natatakot? Hindi na. Pero ikaw ang natatakot para sa kanila. Opo naman. Ang mga komunidad kasing gaya ng Lovely Compound, lubhang mapanganib para sa mga paslit. Kabalintunaan, lalo na kung iisipin na ang kanilang lugar ipinangalan sa mga bata. Ang Lovely po kasi, pinangangalan po talaga yan kasi Lovely, maraming bata. Napakaraming bata po rito. Oo. Sinasabi ng mga dito, pagawaan ng mga bata. Kaya lovely. Pagawaan mo ng mga bata. Sumobra. Opo, yung po yung court, yung dinaanan. Oo. Yan po, paghapon, puno ng mga bata yan. Puno ng mga bata. Oo, yan po yan. Saka minsan, ikaw yung bata na yun. Opo, talaga. Ako po yan, yung bata ko dyan. Oo. Kaya pala naging lovely yung tawagan. Opo, yan. Kasi puno ng pagmamahalan. Opo. Kaya maraming nabubuo ng mga bata. Pero ang kanilang lugar hindi ligtas para sa mga bata. Ang aksidente, kaakibat na ng pamumuhay sa Lovely Compound. Po, yung bahay nila, may butas. Oh. Tapos ang ano lang doon, may nakapatong ng tabla. Parang nawala po yung harang, nahulog po yung baby. Susunod, Senator Alan Peter Cayetano tinawag na oportunistang balimbing ang political strategist na si Ronald Llamas. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Lubog sa tubig at puno ng basura, yan ang kinamulatang lugar ng mga bata sa Lovely Compound sa Muntinlupa. Paano ba sila namumuhay sa gantong sitwasyon? Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Gaya ng pangalan ng kanilang kalye, dati naman daw kaaya-aya, kahali-halina, kaibig-ibig ang Lovely Compound sa Muntinlupa. Kwento ni Jonathan, lumaki siyang mapayapang nakapaglalaro sa kanilang lugar. Dati po, maganda po. Kumbaga to, yung bahay po namin, yan po yung pinakadulo. Ano na po yan, talahiban. Talahiban, o tapos? Yung mga damo, tapos yan, dagat na. Yung Laguna Lake na po. Tulad ni Jonathan, ang mga batang nabuo noon sa loving-loving na mga residente rito, lumaki na't nagkapamilya. Lumobo ang populasyon, lumobo rin ang basura, na nanganak pa
ng matinding problema sa baha. Pero ang buhay ng mga taga-Lovely agad humihinto sa tuwing tumatama ang trahedya. Lalo na kung bata ang nawawalan ng buhay. Baby naman po yun. Baby. Yun po, yung bahay nila, may butas. Oh. Tapos ang ano lang doon, may nakapatong ng tabla. Parang nawala po yung harang. Nahulog po yung baby. At sa baba na po yun. Mismong mga anak ni Jonathan, di rin ligtas sa aksidente. Kung nga mga kagaya ni Jonathan at ng daang-daang pamilya dito sa Lovely Compound ang masusunod, bakit mo naman pipiliin dito manirahan? Parang literal na araw-araw ka nakikipagsapalaran. Pero ang kondisyon nila dito, refleksyon ng mas malubhang problema. Milyong-milyong Pilipino pa rin ang walang maayos ng tirahan. Nang ilibot ako ni Jonathan sa Lovely Compound, mas lalong tumambad sa akin ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga residente rito. Jonathan, bakit pataas na yung tulay dito? Dito na po yan, mas malalim na po yung tubig dito. Oo, kumbaga kasi palapit ka na sa lawa. Opo, ito. Ano po yan? At pag sumilip ka sa ilalim, Diyos ko, pakaraming kalat din, ano. Halo-halo na. Styro, mga bote, ang daming kalat. Taon na, ano? Naipon na. Nakukuha pa ba yan? Nare-recover pa yan? Hinahayaan na lang yan nandyan. Tapos kapag Nagbaha, yan na. Aangat na lahat. Hindi nyo lang ko nakita, pero sa sobrang kumpul-kumpul na yung mga kalat, yung mga aso sa ilalim, nakakapaglakad na. Oo. Kapansin-pansin din na sa mga barong-barong, naglipa na ang mga tarpaulin na mga politikong minsang nangako ng aksyon. Lilista lang po ang mga pangalan. Tapos yan. Wala eh, pag maglilista ng pangalan, matik na yan. Mag-aalala na kasi. Kaya ganun po. Pero wala rin naman talaga naabot na tulong. Wala. Eh pag dinignan ko yung mga bahay dito, sandamakmak yung tarpaulin ng mga politiko. Oo, ayan po. Marami talaga. So lagi kayong pinupuntahan kapag Opo, kampanya? talaga, masisipag po yan. Dito po lahat yan. Lahat po, eleksyon, lahat yan, masisipag. Sina Jonathan, simple lang naman daw ang hiling. Ang wag nang danasin ng kanilang mga anak ang problemang ilang dekada na nilang tinitiis. Ikaw ba nakikita mo yung mga anak mo na dito lalaki? Ayoko po. Meron pong pagkakataon. Sa dulo ng aming pag-iikot, bumungad sa amin ang tanawin ng Laguna de Bay. Ang lawang nagdudulot sa kanila ng pangamba, siya rin palang nagbibigay kay Jonathan ng kapanatagan. Jonathan, araw-araw pumunta ka dito? Opo. Bakit? Ay, pahangin. Konting mapag-iwas-iwas sa problema. Kahit konti. At kahit papaano, baka maalala mo na nakatira ka sa isang lugar na ang pangalan ay Lovely. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Pumalag si Senator Alan Peter Cayetano sa kolum ni Ronald Llamas na papanagutin ang tinawag nitong mga senador. Kahapon, bago inadapt ng Senado resolusyon na kumukondena sa naging payag ng Chinese Embassy laban sa mga opisyal ng Pilipinas, ginit ng Senador ni Senator Alan Peter Cayetano na tinatalakay na resolusyon ang tungkol sa naging sagutan ng embahada at ilang opisyal ng gobyerno, hindi raw sa pinaglalaban na interes sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya paano raw ituturing na senador ang mga senador na hindi pabor sa resolusyon? Nakapagtataka raw na nag-iingay ngayon si Llamas, samantalang si Llamas mismo noon ang tutol na isulong ni dating Pangulong Aquino ang arbitral case laban sa China. Before the arbitral ruling was filed, he sought me out. Sabi niya, Alan, mali approach ni Pinoy. Dapat kinakausap ang mga Chinese. Kung gusto mo, iset up ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. Pinabulaan na naman yan ni Llamas. Sa katunayan, isa raw siya sa mga nanguna noon sa pag-aakyat ng arbitration case ng Pilipinas sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, bago pa raw makuha ng bansa ang makasaysayang 2016 Arbitral Award. I've never changed my position.
At medyo natawa ako doon sa sinabi niya na I was trying to convince him doon sa posisyon ko para kumbinsihin si Pinoy na huwag magsampa ng kaso sa UNCLOS. Bahagi ng trabaho ko yan, to meet ambassadors and to meet foreign ministers. No, lalong-lalo na dito sa usapin ng West Philippine Sea. Kami inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.